Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Malipayon ako og ako manghinaot nga kamo sa mao gihapon nga sitwasyon adunay kalipay kay karon taliabot naman gyud og niya man ta sa kasaulugan ug kapanahunan sa paghinumdom sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Mas maayo pod nga ato gyung maila og masabtan nga ang atong Ginoong Hesukristo matuod siya nga tao apan matuod usab siya nga Dios. Sa laktod nga pagkasulti, Dios gayud siya nga nagpakatao ug siya giila nato nga Dios nga anak. Adunay mga attributes kun mga kinaiyahan ang usa ka Dios ug di nato mailhan nga Dios bagyon o dili kung di magbaton niining tulo na ginatawag nato nga omniscient kung nasayod sa tanan, unya napoy usa nga omnipotent o labing gamhanan sa tanan, ug ang ikatulo kanang matawag nato nga omnipresent kung naa sa tanan nga lugar. Mao ni ang attributes kung mga kinaiyahan sa pagkadios. Karon mga kaigsuonan ang atong tun-an ang iyang pagkagamhanan sa tanan og diha ma-prove paagi sa pagpaila kon testimony, pagpamatuod ni Ginoong Jesucristo mahitungod sa iyang ginabuhat sa dihang niya pa siya sa kalibutan uban sa mga tinun-an sa lawas. No? Karon na, agihapon sa espiritu. O gatong tun-an ang iyang omnipotence. Kung ang tao lamang mo'y pag-ila nato kay Ginoong Hesus, kulang kana atong ilhon karon ang demonstration of the deity of the Lord Jesus Christ. Ug mao na ang uluhan sa ato nga mensahe. Ang tao, kung tao lang si Jesus, unya ang tao pwede man makaangkon o mo-claim og bisan unsa nga titulo, kung diha lang ta mo base sa tao, kuwang kana og dili kana kasaligan. It is not reliable, it is not trustworthy. Munang importante kaayo nga si Ginoong Jesucristo og ang iyang gibuhat mao gyud ang atong mailhan. Tulo kabutang mga kaigsunan niining kagabion ang atong tun-an nga mopaila sa pagkadios ni Ginoong Hesukristo. Palihog ablihin ninyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 8 verse 23 ko magsugod. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Usa ka panahon niya na mga kaigsunan, sa diyang naglawig sila sa dagat sa Galilee. Mao na ang tawag, linaw manggayod kini apan na gitawag kining dagat kay magbalod-balod pud bayan ang dako nga mga linaw kon lake. Sa diha nga naa sila sa tunga-tunga sa maong linaw, miabot ang kusog nga hangin ug unos, ulan. Unya nangahadlok ang mga tinun-an. Unya si Jesus natulog. Diha po nato mailhan nga dual, duha ang sa iya. Tun-an natong iyang pagkadios kun dayati apan maila po nato nga tao siya kay natulog man siya. Gikapoy o mopahulay apan tulog siya unya sila gipukaw. Ingon ang mga tinun-an, luwas sa kami kay kami mga matay. Kakuyaw siguro sa miabot sa ilang nga unos, kadagko siguro sa balod o kusog sa hangin, mo nakaingon sila nga mga matay na gyud ta niini. Og una gihimo ni Ginoong Jesucristo ang pagpaundang sa unos. Iya sa siyang gibadlong. Igiingnan siya ngadto nila, ingon siya nga nganong gamay ra man kaayo mo og pagtuo. Mga kaigsunan, usa na sa pagpahinumdom sa ato nga kung moabot ang mga unos sa atong kinabuhi, magtuon ta nga magsalig
ngadto sa atong Dios ug kay Ginoong Kristo. Kay siya matuod nga nahimong tao, nakasabot sa atong kahimtang, apan Dios sab siya nga labing gamanan. Balikan nato dito sa Sea of Galilee. Sa diha nga mibarog si Ginoong Kristo, iyang gibadlong ang unos. Iyang gibadlong ang kusog nga hangin, ang kusog nga ulan, o mikalit og kalma. Wa nay ulan, wa nay kusog nga balod, ug natingalang iyang mga tinun-an. Yun siya, unsang klase nga tao kini. Nga bisan ang kabuhatan, ang kusog nga hangin, ang unos, mutuo man kaniya. Mga kaigsunan, diha nato makita, it is demonstrated by the works of the Lord Jesus Christ that He is indeed God. Kay nahimo man tinuod siya nga tao, apan nagbaton gihapon siya sa kinaiya nga gamhanan sa tanan. Jesus Christ has the power over nature. Mao na ang una. Sa ikaduha, ipadayon nato og basa. Matthew chapter 8 gihapon. Pero karon magbasa nako dinhi sa verse 32. And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. Niha na po'y lain nga sitwasyon nga iyang giingnan ang dautang espiritu nga pawa, lakaw. Masabtan nato ni mga kaigsunan kung magsugod ta og basa dinhi sa verse 28. Niadto siya sa lugar nga gintawag Gergesenes. O didto dihay duha ka tawo nga nasudlan og dautan nga espiritu. Unya, labihang kusgana nga bisan og gapuson iya gyud nang guba maputol ang mga kadena. Unya, niingon ang mga dautang espiritu. Timanan ninyo nga nagtingog mismo kadtog yung misulod. There are instances recorded in the Bible that a man can be possessed with evil spirit. Ug mao ni ang usa nga natabo. Unya, ingon sila nga nganong ni aman ikaw, Hesus, anak sa Dios. Dili pa man ni atong panahon, among panahon. Una ilang pangutana. Kung buot ninyo ng tanawon, naa na sa verse 29. Atong basahon, ingon ang Biblia mga kaigsunan. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Muna ang ilang pangutana. Ni amang ka, sa may imong tuyo din ni Jesus, anak sa Dios. Imo na baming sakiton, nga dili pa man ni mao ang panahon. Hibaw ang mga fallen angels, mga kaigsuunan, nga moabot ra ang panahon, igatambog sila dito sa linaw nga kalayo. Apan samtang wa pa na ni abot ang panahon, hantud karon, busy gihapon si Satanas, busy gihapon ang mga evil spirits nga mudala, mulingla, ug daghan pang mga katawhan. Kay kung ila lang nang malingla, mabutahan sa pangunahuna, unya dili makadawat kay Ginoong Kristo nga maoy bugtong manunubos, ila nang makuban dito sa kalaglagan, dito sa linaw nga kalayo. Hibaw na sila nga wala na gyud sila iskapar, didto gyud ang ilang destinasyon. Apan ang ilang ginabuhat karon kutob sa tao nga ilang malingla, iuban. Mao na nga ang ato pud ning pantayan sa ato nga evangelism, sa atong missions para daghan pa mga tao nga madala paduol kay Ginoong Kristo, kay siya ra man gyud ang bugtong nga manunubos. Ingon na ang nakakatabo karon mga kaigsunan. Unya, ang mga evil spirits mismo, mao ang misulti, mao ang nihangyo,
Nakakita man sila adunay daghang baboy sa unahan, ingon siya tuguti mi nga mobalhin didto. By the way, evil spirits are looking for places as their abode. Pwede sila salain nga lawas in another human being. More na nga mga kahigalaan, matngunin ninyo ni. Ang dili nakabaton, ang wa gipuy-an sa balaang espiritu, pwede pang saniban sa dautan nga espiritu. Pero ikaw igsuon, ayaw na pod pag tinalaw-talaw o ngit-ngit, ayaw na paghadlok-hadlok kay kung matuod manggugang Kristohanon, ang daotang espiritu maoy madlok, mukurog. Inigkakita nimo mo na nga ayaw igsuon pagbabaw ng sala kay is-isihon lang tana, murag dali-dalion na tana og di madlok ang daotang espiritu. Pero pag tinud-an na yung Kristohanon, mukalagiw ang dautan nga espiritu. Karon balikan nato. Mihangyo sila nga mubalhin gikan adtong taong gisaniban unya didto sa baboy. Mao tong gibasa nato og ganiha. Ingon pa ang balaang kasulatan, go. Mao ra na ang gisulti ni Ginoong Hesus. Hawa, lakaw adto kamo didto sa mga baboy og pagsuod didto kay any being man na. Doon na gani ang uban naa sa mga hugawng lugar, mga mangit-ngit nga lugar, mao na nga nibalhin didto sa buhi pa ning mga baboy. Mikalit og dinaganay mga baboy, nangadto sa pangpang, nangahog didto sa ubos, nangamatay sila didto. Ang daotang espiritu mga kaigsuunan, wa to namatay didto, kadto lang gi saniban, kadtong gi sudlan. Now, the lesson here, ikaduha na ni. Ganiha, Jesus Christ has power and authority over nature. Kusog ang unos, napaundang niya. Karon ni ay daotang espiritu iyang gipapahawa. The deity of the Lord Jesus Christ is demonstrated because He has the power over the demons. Walay ingon na ana nga tao. Ug ang ikatulo, mga kaigsuunan. Makita nato ni sa Book of John. Mahinumdum mo sa mga managsuon, Mary, Martha, ug Lazarus. Mubasa ko og bahin nini. Book of John, chapter 11, verse 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Mga kaigsunan, dili ni bag-o nga kamatuoran nga to na kita. Nga sa Biblia adunay gi-record nga usa ka taong namatay. Ingon kong ganiha managsuon ni Mary, Martha, Lazarus. Nakabalita na si Jesus nga nagsakit si Lazarus. Managhigala ni sila. Apan gituyo niya nga dili usa moadto didto. Pag balita nga namatay na si Lazarus, it took 4 days, 4 ka adlaw. Una siya ni adto sa lugar nila ni Lazarus. Ingon pa pag-abot dito, nagahilak ang managsuong nahabilin. Yun sila Ginoo, kung miabot lang unta kag masayo, dili ingon ini ang dangatan sa among igsuon nga Lazarus. Just imagine, 4 days. Adi na gani lang gustong duulon. Ug sa ato pa na, mo na ginatawag nato nga advanced state of decomposition ang lawas sa tao basta ingana na, 4 na ka adlaw. Apan si Jesus, nag-ampo. Of course, mihilak po siya. Diha po na record nga mihilak si Jesus. Tao gyud pod si Ginoong Hesukristo. Nahimong matuod nga tao, apan ginapamatud-an nato nga siya usab matuod nga Dios. Siya lang ang nakabaton og ingon ining duha ka kinaiyahan. Matuod nga tao, matuod usab nga Dios. Unya,
Human siya og hilak, nagampo siya. Unya ang iyang pulong nag-ingon, Lazarus, come forth. Ug sa ato pa, literal lang nga paghubad, umari ikaw. Ani, duol nako. Apil na ang pag-ingon nga bangon, ingon na tindog, mabanhaw ka, ingon na natong pagsabot. Pero moro gyud gisulti ni Ginoong Hesus. Lazarus, come forth. Dili gyud padaghanay og pong atong Ginoo. Remember, didto sa demonic spirits, go. Mao na iya sulti, nanghawa ang mga daotang spirito. Unya didto usab sa pikas, iya lang gibadlong iya mga apostol, ngano gamay ra man kay mog pagtuo. Tingali gisinyasan lang niya ang unos ug diha dayon mikalma, linaw na gyud kaayo ang panahon. Jesus Christ does not have to utter plenty of words. And in the case of Lazarus, he just uttered the words, Lazarus, come forth. Moro ginaing sulti. Ug mibangon si Lazarus nga naa pa sa bisti sa minatay kay kaniadto manggod di man na nila ilisan karon manggod ang matabo karon ilisan magbarong mag-Amerikana ingon na ang patay apang kaniadto human nila og butang og kanang ilang iimbam gani mga spices ingon pa para nga dali madunot ang unod ila na nga putuson og clothing linen cloth ana ug ingato pa gyud ang itsura nakabalot pa gyud nakaputos libutan pa iyang lawas apan mibarog ug dinhi mga kaigsuonan makita nato the deity of the Lord Jesus Christ is demonstrated because He has power over death. Namatay na gyud si Lazarus apan gibanhaw ni Ginoong Kristo ug kini pagpaila sa gahom sa Dios kay siya man usab matuod nga Dios nagpakatao apan nagbaton gihapon og kinaiya sa Dios. Dinhi sa tulo ka panghitabo makita nato ang omnipotence nga naa kay Ginoong Kristo. He has the power over nature. He has the power over demonic spirits. He has the power and authority over death. Mga kaigsunan, dili unta ta mo ilalang nga tao ra na si Jesus. Himuon nato siyang higala, manunubos, apan labaw sa tanan, Dios sa atong kinabuhi. Alagaron nato. Yukbo ta siyang atubangan. Magkinabuhi ta uyon sa iyang kabubuton. Kay mao kini ang makahatag pasidungog sa pangalang Ginoong Hesukristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.